Makinig kayo ng mabuti dahil ang update na ito ngayon ay maaaring direktang makaapekto sa inyong bulsa nitong Mayo 2026. Hindi ito biro, hindi ito chismis. Ito ay isang seryosong impormasyon na dapat marinig ng bawat pensyonado sa buong Pilipinas, lalo na ang mga miyembro ng SSS at GSIS na matagal nang naghihintay ng magandang balita. Kaya kung nasa listahan kayo ng mga tatanggap ng 8,400 piso ngayong buwan, gusto naming siguraduhing alam ninyo ang lahat ng kailangan ninyong malaman bago pa man maging huli ang lahat. Huwag ninyong palampasin ito. Maligayang pagdating sa ating channel. Kung bagong bisita kayo rito, ito ang lugar para sa mga tunay na update tungkol sa inyong pensyon, sa inyong mga benepisyo, at sa inyong mga karapatan bilang pensyonado ng bansang ito. At ngayon, may napaka-espesyal kaming hatid para sa inyong lahat. Ngayong Mayo 2026, may mga pensyonado ng SSS at GSIS na posibleng makatanggap ng kabuuang hanggang 8,400 piso sa isang buwan. Oo, tama ang inyong naririnig. Pero narito ang mahalagang bahagi. Hindi lahat ay automatikong makatatanggap nito. May mga kondisyon, may mga pagbabago, at may mga bagay na hindi alam ng marami. Kaya ngayon, isa-isahin natin ang lahat. Una, pag-usapan natin ang SSS. Para sa mga miyembro ng SSS na pensyonado na, ang batayang pensyon ay nakabatay sa inyong Average Monthly Salary Credit o AMSC, sa inyong bilang ng kontribusyon at sa inyong edad noong nag-retire kayo. Ngunit may mga espesyal na allowance at adjustment na maaaring idagdag sa inyong regular na pensyon ngayong 2026. Halimbawa, kung ang inyong batayang SSS pensyon ay 6,000 piso bawat buwan at kayo ay karapat-dapat sa 2,400 piso na suplemental na tulong mula sa iba pang benepisyo, ang kabuuan ay maaaring umabot sa 8,400 piso. Ngunit pakinggan ninyo ito ng mabuti. Ang 8,400 piso na ito ay hindi isang flat na halaga na ibinibigay sa lahat. Ito ay ang pinagsamang kabuuan ng pensyon at karagdagang benepisyo para sa mga karapat-dapat. Ito ang hindi alam ng marami. May mga pensyonado na ang aktwal na matanggap ay mas mababa kaysa sa inaasahan nila dahil sa mga deductions. Tama, deductions. Kaya pag-usapan natin ito ngayon. Kung kayo ay may utang sa SSS, tulad ng salary loan, calamity loan, o iba pang uri ng pautang, ang halaga ng inyong buwanang pensyon ay maaaring bawasan batay sa inyong natitirang utang. Tinatawag ito na loan offset o salary deduction scheme, at ito ay lehitimo at legal. Ang ibig sabihin nito, kung ang inyong gross na pensyon ay 8,400 piso, pero mayroon kayong 2,000 piso na buwanang amortisasyon ng utang sa SSS, ang inyong aktwal na matanggap ay 6,400 piso lamang. Hindi ninyo ito dapat ikagulat, dapat ay handa na kayo rito. Para malaman kung may bawas ba sa inyong pensyon, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o gamitin ang My Tuldok SSS online portal. Makikita ninyo doon ang inyong loan balance at monthly deduction. Huwag kayong mag-atubiling magtanong. Karapatan ninyo iyon. Ngayon, para sa mga miyembro ng GSIS, ang inyong pensyon ay naiiba ang komputasyon. Ang GSIS Basic Monthly Pension o BMP ay nakabatay sa inyong Average Monthly Compensation o AMC at sa inyong bilang ng taon ng serbisyo sa gobyerno. Kung nakapag-retire kayo pagkatapos ng 20 taon ng serbisyo, ang inyong BMP ay katumbas ng 35% ng inyong AMC. Para sa bawat taon na lumagpas sa 20 taon, may dagdag na 2.5%. Halimbawa, kung ang inyong AMC ay 20,000 piso at nakapag-retire kayo pagkatapos ng 25 taon ng serbisyo, ang inyong pensyon ay ganito ang komputasyon. 35% ng 20,000 piso ay 7,000 piso, dagdag ang 5 taon ng labis na serbisyo na katumbas ng 12.5% o 2,500 piso. Kabuuan, 9,500 piso ang inyong buwanang pensyon bago pa man ang mga karagdagang benepisyo. Pero kung kayo ay may utang sa GSIS, policy loan, emergency loan o iba pa, ibabawas din ito sa inyong pensyon. Tinatawag ito ng GSIS na pension offset.
Kaya kung gusto ninyong malaman ang inyong net na matatanggap ngayong Mayo 2026, makipag-ugnayan sa GSIS branch sa inyong lugar o gamitin ang GWAPS kiosk o ang GSIS Touch mobile app. May isa pang mahalagang update para sa lahat ng pensyonado, lalo na sa mga miyembro ng SSS. Ang Annual Confirmation of Pensioners o ACOP ay isang taunang proseso kung saan kailangan ninyong i-confirm na kayo ay buhay pa at patuloy na tumatanggap ng inyong pensyon. Kung hindi kayo makakasumite ng ACOP sa takdang panahon, ang inyong pensyon ay maaaring pansamantalang suspindihin. Ngayong 2026, ang ACOP ay maaaring isumite sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Personal na pagbisita sa SSS branch sa pamamagitan ng isang autorisadong kinatawan kung hindi na kayo makalabas ng bahay dahil sa kalusugan, o sa pamamagitan ng ilang accredited na ospital at barangay health centers. Huwag kayong mag-procrastinate tungkol dito. Kung hindi ninyo ito magagawa ng mag-isa, humingi ng tulong sa inyong pamilya o sa inyong barangay. Ang inyong pensyon ay nakaasa rito. Pakinggan ninyo itong mabuti dahil maraming matatanda ang naakit ng mga scammer na nagpapanggap na mga ahente ng SSS o GSIS. Kung may lumapit sa inyo, bisita man o sa telepono o sa social media, na nagsasabing mayroon kayong espesyal na benepisyo na pwedeng i-release agad kung magbabayad kayo ng processing fee, huwag kayong magtiwala. Ito ay isang scam. Ang SSS at GSIS ay hindi kailanman humihingi ng bayad para sa pagpapalabas ng inyong pensyon o benepisyo. Kung may nagawa na kayong katulad nito, o kung may nag-abot sa inyo ng ganoong uri ng alok, mangyaring iulat ito agad sa SSS hotline sa 1455 o sa GSIS hotline sa 180088474747. Libre ang tawag. Ang inyong seguridad ay prioridad namin. Ngayon, pag-usapan natin ang release schedule ng mga pension ngayong Mayo 2026. Para sa mga SSS pensyonado na ang pensyon ay direktang nailalagay sa kanilang bank account o sa Unified Multipurpose ID o UMID card, ang release ay karaniwang nangyayari sa unang 5 araw ng buwang iyon o depende sa takdang araw na nakatakda para sa inyo. Ang ibang pensyonado naman ay tumatanggap sa pamamagitan ng Land Bank, GSIS e-card o iba pang ahente ng bayad. Para malaman ang eksaktong petsa ng inyong release, makipag-ugnayan sa inyong bank o pumunta sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch. Huwag kayong umasa sa mga social media posts lamang. Lagi kayong magpatunay sa opisyal na channels. Mayroon din tayong ilang praktikal na payo para sa mga gustong bumisita sa SSS o GSIS branch ngayong buwan. Una, dalhin ninyo ang lahat ng kailangan, ang inyong valid ID, ang inyong pension card o UMID, at kung may katanungan kayo tungkol sa loan deductions, dalhin din ang inyong loan statement kung mayroon kayo. Pangalawa, kung maaari, pumunta ng maaga bago mag-alas 8 ng umaga para maiwasan ang mahabang pila. Maraming senior ang nagrereklamo ng matagal na paghihintay at ito ay maiwasan kung mag-aasikaso ng mas maaga. Pangatlo, may priority lane ang SSS at GSIS para sa mga may kapansanan at mga may edad na. Huwag kayong mahiyang gamitin ito. Ito ay para sa inyo. At pang-apat, kung kayo ay hindi na makalabas ng bahay dahil sa kalusugan o iba pang dahilan, maaari kayong magpadala ng autorisadong kinatawan na may Special Power of Attorney o SPA. Ang SSS at GSIS ay may proseso para dito. Sa mga gustong makipag-ugnayan sa opisyal na channels, ang SSS hotline ay 1455. Bukas sila Lunes hanggang Biyernes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari rin kayong mag-email sa member_relations@sss.tuldok.gov.ph. Para sa GSIS, ang hotline ay 1800-88474747. Libre ang tawag mula sa lahat ng network. At ang kanilang website ay www.tuldokgsis.tuldok.gov.ph kung saan makikita ninyo ang inyong account at mga update. Bago tayo magtapos ngayon, may gustong sabihin kami sa inyong lahat na ngayon ay nakikinig. Kayo ay hindi isang pasanin ng lipunan. Kayo ay mga bayani.
Ang bawat pensyon na inyong natanggap ay pruweba ng inyong mga taon, ng pagtatrabaho, ng inyong mga sakripisyo, ng inyong pagmamahal sa inyong pamilya at sa bansang ito. Hindi ninyo ito hinihingi bilang awa. Ito ay inyong karapatan. Ito ay inyong kinita. Ito ay nararapat sa inyo. Kaya kung may nagtatanong sa inyo kung bakit kayo nagtatanong, kung bakit kayo nagbabantay sa inyong pensyon, ipaalalahan ninyo sila na ang taong matagal nang naglingkod ay may karapatang humingi ng katuparan ng mga pangako ng pamahalaan. Ang boses ninyo ay mahalaga. Ang kalusugan ninyo ay mahalaga. At ang inyong dignidad ay dapat igalang ng lahat. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito ngayon, mangyaring i-share ito sa inyong mga kakilala, sa inyong mga kaibigan, o sa sino mang maaaring makinabang mula sa impormasyong ito. Dahil ang isa sa pinakamagandang bagay na magagawa natin para sa isa't isa ay ang pagbabahagi ng tamang kaalaman sa tamang panahon. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, pindot na ninyo ang subscribe button at ang bell notification para hindi kayo makapalampas sa susunod naming mga update tungkol sa SSS, GSIS at iba pang benepisyo na para sa inyong lahat. Kami ay lagi ritong nagbabantay para sa inyo. Maraming salamat sa inyong tiwala, sa inyong oras at sa inyong pakikinig ngayon. Hanggang sa muli, ingat kayo lagi. At tandaan, ang inyong pensyon ay hindi regalo. Ito ay inyong karapatan.